To be founded on the rock is to be keen spiritually. Ibig sabihin ng keen, intellectually sharp or aware. Matalas ang pag-iisip. Ang pagiging wais, ito yung inaasahan sa atin bilang mga mananampalataya. Para maging matibay ang ating pamumuhay, dapat maging wais tayo. To be wise means hindi ka bara-bara o pabugso-bugso pag nagdesisyon. Pinag-iisipan mo ito. Hindi ka nagdesisyon dahil sa bugso ng damdamin mo. Kung hindi, pinapanalangin mo ito bago ka gumawa ng isang hakbang. Yun po yung pagiging wais. May tuturing ikaw ay marunong mag-isip, matalas mag-isip kapag ang iyong mga pangarap ay isinasandig mo sa bato. Pagpalagay natin na sa bato ako matibay at yan sa baba ay buhanginan o kumunoy. Ngayon, si Satanas, ating kaaway, ay nandyan lagi at meron siya mga bala. He will attempt to tempt you na mga bagay, titignan niya kung saan ka mahina, aalukin ka niya, o hindi ka nadala. Ngayon, ititis ka niya, another letter T, ititis ka niya, tutuksuin ka niya, o aasarin ka niya, o sisiraan ka niya. Another thing, he will throw awful things towards you. Babatuin ka niya nung anong mga masasakit na salita. Gagamitin niya yung kapitbahay mo, mumurahin ka, o pagsasalitaan ka ng anong di magaganda. Of course, another letter T, he will talk against you, yan chismis. I-chismis ka, sisiraan ka, ikakalat yung hindi totoong balita patungkol sa'yo. Kung totoo man, ikakalat yun sa kapitbahay mo para masira ka. Yun yung ginagawa ng dyablo. He will terrorize you. Tatakutin ka niya. At minsan naman, he will tickle you. Kapag ikaw ay keen, hindi mo papatulan ang mga letter T's ni Satanas. Dahil alam mo, kapag bumaba ka sa level niya, sigurado yan, biktima ka na niya. Ilan sa atin ang nabiktima dahil pinatulan natin yung mga nang-aaway sa atin kahit hindi naman totoo. Mga chismis na hindi naman totoo. Sama ng loob natin, hirap na hirap tayo at dinidefend din natin ang ating sarili. Ginagantihan din natin ng mga baho, nagtatapunan tayo ng baho. Bumaba tayo sa level nun. Hindi wise yun. Always remain on the rock. Inangat ka na ng Lord eh. Si Lord ang magtatanggol sa'yo. Kahit hagisan ka man ng mga masasamang bagay o mga masasamang salita, remain steady and steadfast on the rock. Si Lord ang magtatanggol sa'yo. Si Lord ang magigipaglaban para sa'yo. As long as you remain in His presence, the Lord will take care of you. Kaya huwag kang bumaba sa level ng dyablo na umusig sa'yo. To be keen spiritually is to affirm your identity. To affirm your identity. Sabihin mo sa sarili mo na, matalino ako. Let us affirm that we are victorious, we are wise, we are set apart by God. Sabi ng Proverbs 6:2, you are snared with the words of your mouth, you are taken with the words of your mouth. Napanood ko po yung isang matandang pastor, sabi niya, ito yung problema sa atin. Dahil may kapangyarihan ng salita, yung salita din mismo natin, yung nagpapahamak sa atin. But part of being keen, sinasabi dito, i-affirm mo sa sarili mo na ikaw ay wise, dahil ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay nakatayo sa Panginoon, kaya wise ka dapat. You claim that, you affirm that. Sabi niya, ito daw ay napatunayan ng mga doktor, at sabi niya, for 21 days, kapag binanggit mo daw, yung mga bagay na nag-a-affirm sa'yo o nagko-confess ka, nag-ahayag ka ng mga positibong bagay galing sa salita ng Panginoon, it will rewrite the code of your body. Ibig sabihin, kung anong binibigkas mo araw-araw, ang mga salitang ito ay siyang magpo-program sa katawan mo, magre-react yung katawan mo. So kapag sinabi mong, nakakapagod, sawa na ako, suko na ako, ang katawan mo, susunod yan, manghihina ka, mapapagod ka, malas ko naman, magiging malas ka. Pero kapag araw-araw, subukan, pag 21 days, subukan nyo po, pag 21 days, araw-araw mo sinasabi, mahal ako ng Panginoon, pagpapalain ako ng Panginoon, paggagalingin ako ng Panginoon, aalagaan ako ng Panginoon, ipagtatanggol ako ng Panginoon, you will see that this will change the code of your body and you will be a positive person every day of your life. So let us affirm that simula sa taon na ito, sa araw na ito, sabihin mo palagi, mahal ka ng Diyos. Hindi mo kailangan ng pansin ng mga tao sa mundo na hindi naman mumapansin talaga sa'yo. Pag may kailangan lang, kung malapit sa'yo, mahal ka ng Diyos. You are more than enough sa Panginoon. Ikaw ay pagagalingin ng Panginoon. Ikaw ay pagpapalain ng Panginoon. Ikaw ay iingatan ng Panginoon. If you have this kind of declaration every day, that will change the code of your body. At ikaw ay magiging positive na uri ng tao. You claim that, you affirm that, because words
have power. Yan ang pagiging wise sa Panginoon. Remember, what you set in your mind and comes out of your mouth is what you will become. So kung gusto mong maging matagumpay, gusto mong pagalingin, gusto mong pagpapalain ng Panginoon, laging namumutawi sa bibig mo ang mga pangako at mga pagpapala ng Panginoon sa kanyang salita. Yung wise builder, sa verse 25, dumating yung ulan, tumaas yung tubig, lumakas ang hangin, at inihipan, binayo ang bahay na kanyang itinayo. Ngunit hindi ito bumagsak dahil nakatayo ito sa bato. Ganun din ang nangyari. Sa verse 26, yung foolish builder naman, ganun din. May dumating din na ulan, tumaas ang tubig, malakas na hangin, binayo ang bahay, pero nagkaiba ang resulta. Siya naman, bumagsak ang kanyang itinayong bahay. So this shows us the reality na si Lord hindi nangako na wala ka ng problema pag naging Christian ka. Wala ng problema kapag naging anak ka niya habang nabubuhay dito sa mundo. May problema pa din. Meron pa rin mga bagyo sa buhay na darating. But what is the difference between that foolish and that wise builder is that kapag ikaw ay namuhay na sumusunod sa salita ng Panginoon, anumang bagyong dumating at pagsubok sa buhay mo, hindi ka matitinag kailanman. Lagi mo ito mapagtatagumpayan sa kapangyarihan ng ating Panginoon. And let us see that word rock. Tingnan po natin yung rock na yan. Sabi dito, no? Yung rock na yan, in Greek word, it is Petra. Kapareho doon ng declaration ni Jesus Christ din kay Peter. Upon this rock, I build my church. Upon this Petra. Ang ibig sabihin ng Petra, a large rock or a mass of rock. And often symbolizing strength, stability, and permanence. So ano ibig sabihin nito? It is Jesus, the Petra, who is our firm foundation and the source of power and strength. So mga kapatid, ang buhay na matibay at hindi matitibag na anumang bagyo na darating ay yung buhay na nakasandig, nakatayo sa buhay na bato na walang iba kundi ang Petra, ang ating Panginoong Yesus. Sa Kanya, mayroon tayong kalakasan. Sa Kanya, mayroon tayong katatagan na anumang bagyo at pagsubok ng buhay, hindi ka matitinag. Magbago man ang ekonomiya ng mundo, mawala ka man ng trabaho, the Lord will provide for you. Magkasakit ka man, the Lord will heal you. And even if this life will be gone, we have eternal life. We have the promised eternal life with our God. And that is something that we must hold on to. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na magpakailanman. Hindi masusukat ng laman ng iyong bulsa. Hindi masusukat ng iyong kakulangan. Hindi masusukat ng iyong kaalaman. Ang ating lang nalalaman patungkol sa Panginoon ay yung pinapahintulutan niyang malaman natin sa buhay na ito. There's more that we can experience with God because He is the solid rock. On Christ, the solid rock we stand because all other ground is sinking sand.